Ako si Kaki ni dating CEO ng Regional Headquarters at saka Regional SDG. Ang sa amin, nandun pa ako sa bundok. Pag magsabi na disiplina, mahigpit. Mayroon kaming mga batas na sinusunod, batas ng bagong hukbong bayan, may mga prinsipyo na sinusunod. Una, sa amin, mayroong tatlong batas at saka 8 ka-points na dapat unawain. Unang batas is dapat sumunod ka sa utos. Sumunod ka sa command. Yun ang pinaka una na mahigpit na disiplina. Sumunod ka sa utos ng command. Marami pang mga disiplina. May disiplina sa kababayan. Ano naman yung mga yon? Yung disiplina pag natural, may mga dalaga at saka binata doon sa sulod. Hindi basta-basta makapag relasyon doon sa loob dahil kung may magustuhan ka doon sa loob, hindi ka basta-basta nga direktang magsabi sa babae na magjowa na kayo, manligaw na kayo. Doon ako una mangligaw sa committee ng babae. Unang ligawan ko is yung committee ng babae. Yung leader ng babae. Ay, ganun ba yun? Tapos, patas naman ang babae at saka lalaki. Pag may magustuhan ang babae, pwede na rin mangligaw sa lalaki. Doon sa Pero ipaalam muna. Para ipaalam. Pero ipaalam. Walang direktang magsabi na I love you doon sa ano. Ganun pala. So doon ang disiplina. Pag malabag mo yun, kahit anong disiplina sa pagpaputok, sa inom, sa yung doon ka sa sigarilyo. Maganon. Ano, mapagsigarilyo, ganyan. Walang kuwan sa sigarilyo, sir, dahil ang bisyo naman, naiwan na lang ng bisyo ng NPA is sigarilyo. Ganun ba? Walang babae, walang alak, wala. Yun lang. Inom lang ang sigarilyo lang ang bisyo ng NPA. Tapos, pag nilabag mo yun, 3 paglabag is warning. 3 paglabag, warning. Okay. Pag inulit mo yon, strong warning. Pag nagawa mo pa ulit, may may suspension. Okay. Pag nagawa mo pa, demotion. Demote ka sa ranggo mo. Kung squad leader ka, magiging elemento ka na lang. Pag inuulit mo pa rin, ang grabing beses na inuulit, tanggal ka na. Sa parte yun. Pero pag membro ka ng partido, tanggalin ka muna sa NPA at saka pag matanggal ka na sa NPA, pwede ka ng yung pinakamataas na disiplina. Ano yun?
ang HK. oh, Ano bang HK ulit? silot kamatayon. Sige nga. Pero tanggalin ka muna sa hukbo. At saka Bago partido. tayo dito sa mga sumunod mo encounter, ano ba yung hukom kamatayan yan eh? Ano bang tawag dito sa Surigao yon? Hukom kamatayan, silot Yun din. kamatayon. Okay, ikwento mo nga yun. Ano yun? Ang silot kamatayon, kana, mayroong, depende sa mahimong, depende sa kaso. Basta hindi ko tatanungin kung meron kang ginanon. Pero sige nga, ikwento mo nga. Ano yung mga kasong ganon? Yung kaso, una, pag magsilot kamatayon, una, kasong rape. Rape. Rape, Automatic yon. automatic. Tapos, DPA, DPA. Automatic yon. automatic yun. At saka, paulit-ulit na paglabag sa yung mayroon namang mga sabotage. 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 Sample. Example, may isang planong militar. Tapos alam mo na pag napatunayan ka na hindi ka tumupad sa tungkulin mo, iniwan mo yung kasamahan mo, Dahil may bombing. dahil may bombing at saka anong circumstance pag hindi ka sumama sa isang aktibidad o isang tactical offensive, umatras ka, iniwan mo yung tropa mo, pag mapatunayan ka na sinabotahe mo yung tropa mo, doon, silot kamatayon yun. Pera. Pera, Hindi. magkaan ka ng pera, hindi ang pera, pag mapatunayan ka na mayroong kang corruption, mayroong ibang mga silot kamatayon yun. Yun ang particular sa silot kamatayon. Pero may siyam na huwis. Palagi? Siyam. So yun si Kangaroo Court. Ano tawag dun sa huwes na yun? Ang huwis na is hukumang bayan. Okay. Paano yun? Yun, yung huwis na yun is siyempre sa amin doon sa bundok may mga ang level na yun is front level at saka regional level. Walang huwis na section level at saka maubos pa. Mas baba pa. Mababa pa. So nakakasama ka sa ganon kasi nasa taas ka noon. Anong bago? Hindi pa. Pero nung medyo na. Yung kasama ka mga sa ganon. 2010 Kasama ka na. 2016. Sige nga, Nakasali ano na yung ako sa mga ganon? sa ganon. Pero walang kaso sa hukumang bayan nandun. Hindi pa ako naka-attend. So hindi ka pa nakapag-desisyon talaga Hindi na ka pa gano'n? nakapag-desisyon. Pero yung mga minor na desisyon, kasali ako. Mga minor nga paglabag sa batas ng hukbo, yung pagpapaputok, yung inom, yung babae, yung paglabag sa DIMSIN, Democratic Centralism, nung kasali ako sa Ano ba yun? yung Democratic Centralism is kung ano ang madesisyonan
ng mayorya, pag nilabag mo ang mayorya, minorya ka lang, dimsin yun. Yung... Dimsin, yun palang term nyo doon. Dimsin. Democratic centralism. Mm. Nilabag mo yung mayorya. In short, SARCOM, sariling command. Oo. Oh. Oo. Nilabag mo yun. Yun ang nasalihan ko ng mga desisyon. Mm. Kasi ang paglabag ng desisyon, pag hindi mo yun pinatupad, ikaw yung party member. Mm. Tapos, hindi mo yun ginampan yung tungkulin mo. Ikaw yung mananagot. Mm. Ang disiplina ng hukbo mo at disiplina ng kasamahan mo, pag hindi mo yun dinisiplina, ang mananagot ka rin sa higher organ mo. Mm. So doon ang patunay na ang disiplina sa hukbo at saka sa partido mahigpit. Pag siyempre mayroon namang hindi lahat ng mga NPA, hindi lahat ng mga party member high moral. Mayroon namang mga NPA at saka membro ng partido na low moral. Pamilya, may mga anak doon sa labas. Pag umuwi, siyempre pag umuwi na hindi talaga basta-basta makauwi. Sige, sample nga muna rin ng, bago tayo mga gera-gera ulit, ano yung mga sample na mga pagkalomoral ng isang ano ba tawag? Ang pagkalumural, may iba't Mga sample. ibang dahilan na lumural ang isang kasamahan namin. Una talaga is mababa yung ideological na pundasyon. Mm. Ikalawa, bakit na lumural ang NPA? Dahil hindi nakayanan yung mahirap na sitwasyon. Mm. Mataas na lakaran. Mm. Pag yun talaga yun. Walang kain, Mm. walang tulog. Tapos, pag ma-encounter, yun, malumural. May encounter na nadedehado. Encounter na dihado. Yun ang mga basihan bakit na lumural yung NPA. At ang iba naman, mayroong mga anak. So yun nga, sige May nga, pamilya. ikwento mo nga yan. Kasi napakalaking issue yan, napakalaking konyo yan, di ba? Bakit hindi basta-basta makalabas noon sa NPA? Hmm. Voluntary man ang pasok ng NPA. Hmm. Walang sweldo. Voluntary. Ang survival mo lang yung nakakuan sa iyo. Tapos, pag ganun, dahil ang hirap ng sitwasyon, pumupunta talaga sa pagiging, sa akin, magulang ako. Pero noon wala ka pang anak. Wala Wala ka pang pa. asawa nung mga panahon na yan, di ba? Wala pa. 2005. Mm. Ang kasama namin, mayroong mga pamilya. Mm. Ganun talaga. Dahil hindi nakayanan ang sakripisyo, tapos hindi nila nakasama yung anak, 3 taon na sila sa sulod, sa wala pang, hindi nakabisita yung anak Mm. sa loob. Dahil pag pinabisita nila, maraming
ang gipihang higpit ng sitwasyon, baka madihado. Yun. Na tumakas sila dahil hindi basta-basta mapayagan. Pagtakas nila, yun naman, ang sasabihin naman ng kasamahan, doon, yun ang dahil hindi na kayanan ng sakripisyo, ganon ang nangyayari sa kanila. Iba naman ang usapan basta doon sa loob. Pinag-isipan ka na baka nandun na yun sa army, surrender, kahit walang kahit ano na lang. Ganon. Ganon. Pagdududahan ka na, lahat na. Lahat. Pagdududahan ka na lang. Itong mga ganitong kwento ni ni Kenny, ano to ngayon kasi nagpa-facilitate nga kayo ng de-radicalization ng mga kasama nyo. Ito rin yan. Ito, mas makakarating lang ito sa mga nakakarami kasi itong kinakwento mo Gera muna tayo. 2005, Tagbida. Ang sitwasyon ng 2005 Tagbina is maraming reaksyon ng army. Dalawang probinsya ang operasyon ng army, Agusan Sur at saka Surigao Sur. Tapos kami naman papuntang Agusan Sur. Tapos alam namin na marami ang operating troops ng militar. Linano namin yung may aksyon na kami noong 2005 at pagkalahati ng 2005 mayroon namang reaksyon ang sundalo. Yung isang baryo na mataan namin na maraming sundalo na nakatambay. Pinadalhan namin ng isang team para igit-git, iharas. Tapos ang dalawang squad nakaposisyon na sa nakaambos posisyon na. Tapos ang isa naman kay squad nakaposisyon na naman sa isang daan. Nagtanim kami ng bomba. SOP nyo ba yun? Oh, sir. It's okay. Bomba, landmine. Landmine. Pagka ganon, putukan na sa baba. Tapos, inakyat naman ng sundalo yung isang daan patungo sa aming posisyon. Pero hindi nakarating. Hindi nakarating sa aming posisyon. Pag ilang oras, ang isang kulom o isang grupo na naman ng Philippine Army, banda sa Surigao Sur, patungo sa aming direksyon, sa aming posisyon. Hindi na namin hinaras dahil hindi naman nalaman ng tropa ng sundalo na nandun kami. Pag nakarating na sa aming posisyon, pinaputukan na namin. Doon mga isang oras ang putukan. Return fire, may mga casualty na doon sa army at sa amin wala pa. Pag karating ng pagkalampas ng isang oras at kalahati, hinansya namin na baka hindi ito magtagal, hindi tayo mananalo. Dahil Dahil mayroong isang
unit ng army na hindi na presko pa ba? Hindi Galing na- sa Agusan. May nag-reinforce. Mm. Kasi kung sustain namin yung putukan, kami ang madihado. Malapit na magdalawang oras, nandun na ang isang grupo ng army. Ibig sabihin, anong nangyari? Kung ganun nagtatagal, ibig sabihin, hindi nyo natansya yung ano? Hindi. Paano, yung ano, ikwento mo nga yung mga kuminsan nagproblema nyo sa pag-ambus? Paano? Ang problema namin yun dahil, siyempre, unang problema namin, hindi namin tansyado ang galaw ng kalaban. Mm. Dahil pag hindi na wipe out, sa unang putok pa lang, pag hindi nakarating sa pin down, tinansya namin na hindi ito mananalo. First Pag- burst ang tawag namin doon. Ah. Pag walang casualty doon sa unang putok, Hmm. malabo na yun. Ganun ba? Malabo na yun dahil ambos to eh. Dapat pag unang putok, may casualty agad. Hmm. Pero pag unang putok, walang casualty. 1.5 oras na, hindi pa, wala na. Atras kami dahil unang basehan, bakit umatras? Hmm. Wala kaming bala. Mm. Ikalawa, walang reinforcement. Ikatlo, mayroong tropa na mag-reinforce Mm. sa kalaban. May blocking man kayo? May blocking, pero doon, pagputok doon sa blocking, ang dami namang tropa. Mm. Isang team at 2 team naman lang ang kakayanin sa blocking. At ang kakayanin sa blocking mga 1 oras lang. Paglampas na ng 1 oras, wala na yan. Dahil ubos na rin bala? Ubus na rin ang bala. Ah. Pinaka-maximum nga yun, 30 minutes Ang sa blocking. sa blocking. Maganda makinig tong mga... Dahil pag lampasan mo ng 30 minutes, pag umabot pa ng 1 oras, wala nang bala. Sino pa ang maghatid ng bala? Walang maghatid ng bala. At Mm. saka, ubos na ang bala sa main body. So, ang gawin namin, pag sabi ng command na hindi tayo mananalo, atras kami. Mm. At lalong atras kami pag may casualty. Dahil ang isang personahe na casualty, ang makasektor is 3 personnel. Ano, again? Pakiulit? Sa isang casualty namin, sa Maron, Mm. yung casualty wounded, Mm. 3 yung personahe na Magdala. Dalawang bagbuhat. Ano yung pangatlo? Medic. medic. Yung mababawasan mabawasan yung capacity sa fighting capacity. Mm. Pag matagal yung doon ka manantili sa isang posisyon. Ang dapat gawin, atras para doon magplano. Mm. Pag atras na, mag-counter attack na naman. Pag atras, mag-counter attack na Counter naman. attack. Mm. Pag counter attack, hindi yung buong grupo. Padadaan lang yun ng 2 team na git-git. Yun ang tinatawag namin na counter attack. Git-git na lang yon. Git-git na lang yun. So again ilan yung git-git? Ano ba ang git-git? Ang git-git, isang team na mangharas, mangbulabog sa kalaban para ang puwersa ng NPA makapatuloy sa pag-atras. Ang mga git-git, matitibay din yung mga yan. Hindi naman sniper trained yung mga yan, di ba? O, Hindi. basta ano lang. Ang git-git is ang basihan, siyempre, matapang.
May ganon. Ikalawa, kahit hindi sniper, basta may kurso. May Pwede na ano? yun. May course. Kanang kurso na, kuan ba? Kanang Kursonada. kursonada. Mauulit-ulit nyo to habang nakikinig kayo ng mga Bisaya na mga nagkukwento. Pag sinabing kursonada, ano yan? Kursonada lumaban, kursonada matapang. Yan. Matapang. Mm. Ikatlo, may disiplina. Mm. Yun. Kahit hindi sniper, kahit yan basta kay kursonada, dayon disiplinado at saka may plano. Okay na yun na Okay mag-git-git. na yun. Ang Ibig sabihin ng git-git, hindi normal na warrior nyo yan. Baga, yun talaga ang angat to. yun talaga ang fighter. Fighter talaga. Fighter talaga. Padalhan namin ng isang tagaplano, yung team leader. Ang isang team ng git-git, 3 hanggang 5 na personnel. Yun lang yun. Yun lang yun. Pagkain nila, Pagkain, kumpleto sila sa pagkain. May bawat isa sa kanila, mga 3 to 5 days ang load na supply. Bawat isa sa kanila. 3 to 5 days. Kasi pag 5 days na, wala na silang konsumo, balik na naman sila sa main body. Ganon. Balik na sila. Pag matapos o hindi pa matapos ang mission, basta wala na silang supply, babalik sila. Yun ang git-git. Ito ang pang third episode.